ang sumpa ng Titanic na muling humila ng 5 buhay paglipas na mahigit 1 siglo. Isang babala mula sa nakaraan na binaliwala kapalit ang isang mamahaling tiket. Welcome to the archives of Jay's Iglesias. Dito, sabay-sabay nating bubuklatin ang mga totoong kwento, totoong pangyayari at ang mga aral na iniwan na kasaysayan. Noong June 18, 2023, isang maliit na sasakyang pandagat na tinatawag na Titan Submersible ang lumubog sa Atlantic Ocean. Ang misyon nito ay napakasimple. Dalhin ang mga pasahero sa kailaliman ng dagat upang personal na masilayan ang pinakasikat na bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang barkong Titanic. Sa loob nito ay may 5 tao. Si Stockton Rush ang pinuno ng kumpanya. Sina Hamish Harding at Shahzada Dawood na kilala bilang mga negosyante. Ang 19 na taong gulang na estudyante na si Suleiman Dawood. At ang tanyag na Titanic expert na si Paul Henry Narzule. 4 na araw na nakatutok ang buong mundo sa mga balita habang hinahanap ang mga nawawalang sasakyan. Ngunit ayon sa opisyal na ulat ng US Coast Guard, ang trahedyang ito hindi isang simpleng aksidente. Ito ay isang kwento ng paulit-ulit na babala ng mga eksperto na binaliwala dahil sa labis na tiwala sa sarili. Paano nga ba nagwakas ang ekspedisyong ito sa loob lamang ng isang kisap mata? Alamin natin ang buong kwento. Upang maunawaan ang trahedya, kailangan nating tingnan kung paano ginawa ang Titan. Karamihan sa mga submarino na bumababa sa ganitong kalalim na dagat o karagatan ay gawa sa matitigas na metal tulad ng titanium o bakal. Ngunit ang Titan Submersible ay kakaiba. Isa itong carbon fiber, isang material na magaan at karaniwang ginagamit sa mga eroplano. Pero hindi pa subok sa matinding pressure sa ilalim ng dagat. Bukod dito, ang buong sasakyan ay pinatatakbo lamang gamit ang isang modipikadong video game controller. Maraming eksperto sa industriya ang sumulat ng opisyal na liham sa kumpanyang OceanGate. Nagbabala sila na ang pagtanggi ng kumpanya na kumuha ng opisyal na sertipikasyon at pagsusuri ay maari magdulot ng malagim na sakuna. Ngunit ang sagot na CEO na si Stockton Rush, ang mga patakaran at sertipikasyon daw ay nagpapabagal lamang sa innovation. Umaga ng June 18, 2023, nagsimula ang pagbaba ng Titan Submersible. At upang marating ang Titanic, kailangan nilang bumaba ng halos 4,000 metro sa ilalim ng dagat. Ang biyaheng ito ay karaniwang tumatagal ng 2 oras. Sa unang bahagi ng pagbaba, maayos at normal ang lahat. At ang tanging koneksyon nila sa barko sa ibabaw ng dagat ay sa pamamagitan ng maiikling text message. Ganap na 10:00 ng umaga, nagpadala ang Titan ng mensahe na maayos ang kanilang paglalakbay. Ngunit pagdating ng 10:47 ng umaga, habang sila ay nasa lalim ng mahigit 3,000 metro, nakatanggap ang barko sa ibabaw ng huling mensahe mula sa Titan. Ngunit pagkatapos nun, biglang naputol ang lahat ng komunikasyon. Ang sonar system, ang text at ang tracking ay tuluyan nang nawala. Pero bago natin silipin kung ano ang nakakagimbal na natuklasan ng mga rescue team sa kailaliman ng karagatan. Kung ikaw ang tipo ng tao na mahilig sa mga kasaysayan, malalalim na misteryo at mga pangyayaring tuluyang nagpabago sa ating mundo, huwag kalimutang i-follow ang Jay's Iglesias. Dito sa ating page, hindi lang tayo basta nagbabalik tanaw sa mga naganap. Sinusuri at hinahanap din natin ang mga mahalagang aral na iniwan ng mga kwentong ito sa sangkatauhan. Ngayon, magpatuloy na tayo sa pinakamadilim na bahagi ng ekspedisyong ito. Habang ang buong mundo ay umaasang ligtas pa sila, ang totoo ay huli na pala ang lahat. Ang Military Sonar United States Navy ay may narinig na malakas na pagsabog sa sandaling nawala ang komunikasyon. Ang Titan Submersible ay nakaranas ng tinatawag na catastrophic implosion. Ang implosion ay kabaligtaran ng ordinaryong pagsabog. Dahil sa tindi ng bigat ng tubig sa ganong kalalim, ang hangin sa loob ng Titan ay nag-collapse. Nadurog papasok sa loob lamang ng wala pang 1 segundo. Ang mga pasahero ay hindi nakaramdam ng sakit dahil ang utak ng tao ay nangangailangan ng mas mahabang oras upang makaramdam ng takot kumpara sa bilis na mismong pagsabog. Noong taong 2025, matapos ang investigasyon ng US Coast Guard, opisyal na idineklara na ang trahedyang ito ay isang preventable disaster. Isang sakuna na maaari sanang naiwasan kung naging prioridad lamang ang kaligtasan kaysa sakita at katanyagan. Ang labi ng Titanic ay nananatiling libingan sa ilalim ng karagatan. At ang kwento ng Titan ay isang panibagong paalala na ang kalikasan ay may mga hangganan na hindi dapat
hamunin ng tao. Para sa iyo, sapat ba ang naging aral ng trahedyang ito para sa mga susunod na paglalakbay sa kalawakan o malalim na karagatan? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa baba. And please don't forget to click like, share, and follow JC Iglesias para sa mas marami pang kwento ng kasaysayan, misteryo, at aral ng mga nakaraan. Maraming salamat sa panonood. Abangan ang susunod na pagtalakay sa ating mga dokumento. This is the Archives of Jayce Iglesias.